Noon, bago kinakasal ang magnobya, ay may pangako silang tatlong singsing o tatlong ring. Una, engagement ring. Pangalawa, wedding ring. Pangatlo, sapi ring. At pamilyar tayo sa sumpaan ng mag-asawa ng till death do us part. Pero makalipas ang ilang taon, yung panata nilang till death do us part ay naging till divorce do us part. Di ba't ganyan din ang realidad o buhay ng pag-aasawa ngayon ng mga taga-sanlibutan? Para bang hango sa teleserye o pelikula? Kagaya ng Ako, ang legal wife. Susundan naman ng asawa ko. Love affair. Hello, love, goodbye. Tanong mga kapatid, sangayon ba ang Diyos na Yehova sa ganong pamantayan ng pag-aasawa? Kaya ngayong gabi ay sasagutin natin ang mga tanong na una, sangayon ba ang Diyos na Yehova sa diborsyo? Pangalawa, kung si Jesus ang tatanungin, sangayon din ba siya sa paghihiwalay ng pag-aasawa? At yung pangatlo, paano magiging tapat ang mag-asawa sa isa't isa? Kaya ngayong gabi, sasagutin natin ang tanong na yan gamit ang Bible. Pagsuyo, pakibuksan ang inyong sipi ng Biblia sa Malakias, Kabanata 2, talatang 16. Malakias, chapter 2, verse 16. Kagaya na makikita nyo sa TV screen na ganito ang sabi, dahil napupuot ako sa pagdidiborsyo, ang sabi ni Yehova ng Diyos ng Israel at isa na dinurumahan ng karasan ng kanyang damit. Ang sabi ni Yehova na mahukbo, at ingatan ninyo ang inyong saloobin at huwag kayong magtaksil. Kaya anong mali mga kapatid? Sang-ayon ba ang Diyos na Yehova sa diborsyo? Ang sagot ay hindi. Hindi sang-ayon ang Diyos na Yehova sa pagdidiborsyo at siya ay napupuot dito. Kaya kamusta naman ang pangmalas o pamantayan ni Jesus tungkol sa pag-aasawa? Muli pakisuyo pakibuksan ng inyong sipi ng Biblia sa Mateo, Kabanata 19, talatang 4 hanggang 6. Matthew, chapter 19, verse 4 and 6. Sinabi niya, hindi ba ninyo nabasa na siyang lumalang sa kanila mula sa pasimula ay ginawa silang lalaki at babae? At sinabi, dahil dito ay iiwan na lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay